Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Silent. For today's video guys, bibigyan ko kayo ng 5 tips, powerful tips para po tayo ay magkaroon ng mas malaking earnings dito sa Facebook. So, for today's video guys is, alam niyo naman, sahod day ngayon kay Facebook and i-check niyo na po ang inyong mga payout account kung na-credit na po yan ni Facebook or ni Meta or ng inyong respective banks. So, i-check nyo. Dahil po Sunday ngayon, kung hindi po ma-credit yan ngayon, possible every Monday or Tuesday. So, nagpe-paid po yung ating status every 21 to 23 of the month. And after nun, 5 to 7 banking days naman yan or 5 banking days, pinoproseso ng bangko para i-credit sa inyong mga accounts. So, i-check nyo bago matapos ang buwan. For sure, papasok na yan. So, ito yung isang example, ayan, na sinahod na ayan ng isang creator. So computin natin So 1,356 US dollars times natin sa 55 pesos, almost 75,000 pesos po 'yan. Gamit po itong content monetization. So paano nga ba tayo kumikita dito? Meron nga tayo guys tinatawag na individual tools. Yung short video, in-stream ad, tapos yung bonus program. Pero dahil nga po meron ng bagong content monetization, pinag-isa na yan. At meron pang bonus. Ano nga ba yung bonus na tinatawag? Pwede po kayong kumita gamit ang pagpo-post ng mga stories or ng photo or picture. Pwede rin po kayong kumita dyan. At pwede rin po yung, ano pa ba yung isa natin? Pwede rin stars. Actually, hindi naman wala yung stars na yan. Pero pwede na nga rin tayong kumita guys sa ating posted stories, yung yung photo, yung pictures. Ayan. So kumikita din tayo doon. So ito yung 5 powerful tips para po magkaroon tayo ng ma-boost yung earnings natin through Facebook content monetization strategies. Ito yung mga best practices. Number one, ito. Kailangan natin guys mag-build yung consistent high quality content across all format. So, kung familiar kayo sa mga format, meron tayong vertical, horizontal, or yung tinatawag natin 9x16 or 16x9. So, depende po sa inyong page. Kung kayo po ay mas prepared yung mga long form video, I suggest pwede nyo yung gawing 16x9. Okay? Kung mga short video naman, pwede po yan 9x16. Sabi dito, Facebook now combines in-stream ads, Reels ads, and performance bonus into a unified content monetization program. Ito, rewarding creators for videos, Reels, photo, and text posts. Yun yung pala hindi ko nasabi kanina. Pwede rin kayong kumita sa mga text posts nyo. Hindi lang po sa stories, hindi lang po sa mga photo, pwede rin po sa text post. So, grabe, di ba? Kahit ano na pala i-post natin, pwede na tayong kumita sa Facebook. So, ano pa hinihintay nyo? Pwede kayo mag-send ng interest. So, meron tayong separate video niyan kung paano nga ba tayo makakapag-send ng interest dito sa pinakabagong content monetization. At this coming August 31 po, last day po yan ng mga individual tools ninyo. Lahat po ng mga creator, big time content creator, yung mga newbie content creator, once po kayo ay na-monetize, lahat po yan ay malilipat na sa content monetization. Yung inyong mga old posts, ayan po ay earnings pa din. Depende kung yan ay monetize yung mga content nyo. Pero yung by August 31, last day na po ng earnings yan sa individual tools kasi magiging na po lahat ng tools natin, content monetization. Okay? So, sa build consistent and high quality content, ito yung action point, So, post daily across formats. Longer video, ito nga yung vertical, Reels, engaging photo and text with a clear brand, voice, or visual style. This increase your eligibility to reach more audience. So, pwede kayo mag-focus sa all format. Pero, kung kayo naman ay mas nagagamay nyo yung short video, mas okay yon kasi mas shorter, mas marami kasing nanonood guys ngayon sa short video.
Pero kung kayo naman ay talagang gusto nyong ilagay yung mga needed info dun sa video nyo, I suggest long form video. Okay? So number 2, eto, i-maximize yung Reels with original and engaging content. So mayroon nga po tayong tinatawag na niche or topic. So I suggest kung kayo po ay newbie pa lang, piliin nyo muna yung preferred topic or niche nyo. So meron po tayong mga top tier tsaka low tier country. So meron tayong may mga targeted country tayo na mataas yung CPM. So yun yung sinasuggest ko sa inyo. Kung kayo naman ay mas gusto nyo malawak yung reach nyo, pwede nyo gawing English yung inyong content, di ba? Para targeted. Meron din namang mga AI generated na, di ba? Na nag-earning na ngayon din. Pwede po kayong gumawa niyan. Kasi kahit po nahihirapan kayong mag-English, pwede naman po i-voice over gamit po yung mga AI applications, no? And online AI generated mga videos na. Make sure pa rin na dapat lagyan nyo ng meaningful enhancement, editing, no? Dapat sarili nyo pa rin gawa or produce. Okay? Sabi dito, si Reels is talagang gusto niya yung yung mga engaging content. They deliver the widest organic reach. And usually 9:16, ito nga yung Reels. Yung duration, dapat hindi siya lalagpas ng 90 seconds or 1 minute and 30 seconds. With trending sounds, dapat yung sounds nyo is hindi siya copyright. O remember, take note, dapat hindi siya copyrighted. Kasi pag nagkaroon po ng problema yan sa copyright, so possible, magkakaroon ng partition o shared revenue na tinatawag. So, mahirap naman yon. So, meron po tayong tinatawag na mga royalty-free music, no, na available na din yan sa inyong Reels Studio. So, i-check nyo po yan. Maglagay din kayo ng mga compelling captions. Hindi dapat mag-over captions. Bawal na yan kay Facebook. Usually, hanggat kaya pa ng ng character, nilalagay natin na maraming hashtag, pero hindi na yan masyadong aprobado ngayon ni Facebook kasi nga meron na tayong tinatawag na mga tawag dito overuse na tinatawag. So baka magkaroon niya ng problem, 'di ba? So bawal lang po yung sobrang daming hashtag, yung irrelevant na mga captions dun sa mismong video. Kung ano dapat yung video nyo, yun din yung dapat or related yung yung title na ilalagay nyo. So bawal din yung pictures tapos iba naman yung sinasabi nyo dun sa captions para lang mag-hook ng attention. So bawal po yung mga clickbait, no, na tinatawag. Add caption, eye-catching hook in 3 seconds to boost watch time. So totoo nga po, napaka-importante po ng 3-second hooks ng video natin para po tumaas yung retention rate natin. Kapag mas mataas yung retention rate, mas sinasuggest po tayo sa wider audience. Okay, number 3. Ayan, syempre dapat natin i-activate yung ating Facebook Professional or Creator Mode for bonus features. So, alam niyo naman yan, so very basic na yan. Kailangan naka-turn on ang inyong professional mode para po ma-unlock natin yung live monetization like star, subscription, and yung mga exclusive analytics ng ating professional dashboard, di ba? Kung kayo po ay naka-profile or naka-page, makikita nyo po yan sa inyong professional dashboard. Once po na naka-enable yan, use yung mga features like live in-stream ads, stars, para po matrack natin yung data, no? Diyan po makikita sa professional dashboard. Pwede nyo gamitin yan kung ano yung pinost nyo na short video, long form video, live. So makikita nyo yung mga data doon kung saan po yung mga followers nyo nanood, sang lugar sila, ganong kahaba yung duration ng watch time na ginugol nila diyan sa video nyo. So pwede nyo yung gamitin sa mga susunod na upload nyo. So magbabase pa rin tayo sa data or analytics or insight. So napaka-importante. Yan po yung best friend natin dito sa content monetization. Yung ating professional dashboard. Okay? So palagi kayong titingin dyan. Number 4, engage your community with stars, subscription, and fan groups. Diba? Meron na nga tayong tinatawag na creator storefront wherein ang lakas po maka-artista na itong bagong features na to. Creator storefront, yun naman po ay
way ni Facebook, no, para po yung mga avid viewers nyo, followers nyo, is pwede silang mag-request ng videogram. In a way na babayaran kayo. Parang birthday greetings, yung mga ganyan, kung familiar kayo, yung mga birthday wish, yung mga ganon. So, sample, magre-request kayo ng video, ipapag-greet nyo lang yung kakilala nyo or kayo mismo. So, pwede nyo yung i-offer dyan sa inyong profile or pages. Yun yung bago. Pero meron tayo tinatawag dati ng stars, tsaka subscriptions and fan groups, di ba? Stars allow fan to tip during live stream. So, tayo din po is isa sa kumita sa stars, no? And marami din tayo natulungan gamit yung stars tips or donation ng mga followers natin. Nagpapa-event po tayo and yung kinita sa stars is tinutulong natin in a way na ayun, mas marami pa tayong matulungan gamit yung live, yung pagla-live. Pero ngayon hindi na ako masyadong nagla-live, guys. Medyo din na kasi kaya sa oras. Okay? So, number 5, eto meron din tayong tinatawag ng mga boost or boosting na tinatawag o yung ads. So, meron pong illegal, meron pong legal way to boost your video or followers. Katulad po sa mga other platform like TikTok, di ba? Pwede tayong mag-boost gamit yung kanilang creator studio na tinatawag. Wherein, eto nagtry akong mag-boost gamit ang TikTok and sobrang dami, guys, na nakuha na totoong followers. Okay, meron namang illegal way niyan. Yun nga po yung tawag dito, magre-request kayo sa isang publisher or services ng bayad. So sample, 1,000 pesos or 5,000 pesos in exchange sa sa followers. Pero yung mga followers na yun, guys, is bot. Hindi siya totoo. So dito kay Facebook may tinatawag na targeted audience or build your page or brand wisely. Instead na mag-illegal way kayo dyan, bumili kayo ng mga fake followers or fake views, mas okay po na ang gawin nyo is mag-ads na lang kayo. So, mura lang naman yan. Pwede nyo iset yan ng 30 days, 10 days, yan, 5 days. So, sabi nga dito sa Reddit, reported growing 30,000 followers in just 30 days. Ibig sabihin, pwede kayong mag-boost ng inyong page at pwede kayong magkaroon talaga ng 1,000 of followers in just 1 month. Ayan. And getting monetization invites within 3 to 6 months. So, wala pang isang taon pwede na kayong ma-invite using this ad boosting na tinatawag kay Facebook. So, ang piliin nyo syempre, yung mga totoong followers. Kung sample, more on entertaining or educational yung mga content nyo, ang targeted nyo dyan, yung mga related na followers nyo na gusto nilang manood ng mga ganun topics. So, kayo po ang bahala dun na mag-set. Use targeted ads sparingly to precise followers growth and desired demographics. Like for example, mahilig sila sa mga pet lovers sila or yung mga gamers. Ayan, alternative leverage niche Facebook group to avoid spam. Ayan, so pwede kayo mag-join sa mga related na mga group. Sample, sa mga gamer. So, doon kayo mag-join sa mga gamer na groups, di ba? Huwag yung mga irrelevant yung ipopost nyo doon kasi nga pwede kayo maban. So, pwede nyo yan gawin, guys. Mag-boost kayo ng legal way. Huwag kayong magbabayad sa yung mga nag-offer ng mga maraming followers or views or engagement. Yung mga fake engagement, madedetect po kayo ni Facebook. At kapag na-detect po yan ni Facebook, possible po magkaroon kayo ng violation or pwede pong hindi na kayo ma-invite sa mga content monetization program. So, yun lang. Iwasan nyo yung dapat. Okay? So, yun lang muna ang tip ko ngayong araw. And kung kayo po ay may expect na sahod, kung hindi po pumasok ngayon, Sunday ngayon, so possible by Monday, Tuesday, or Wednesday, papasok yan. So, i-check nyo yung inyong mga debit card kasi dyan pumapasok din yan. Or ang inyong mga online banking kasi kahit di na kayo pumunta sa bangko nyo, basta meron kayong mga invoice galing kay Facebook, pwede na po yung makita at ma-credit na sa inyong account. So maraming salamat kung nakatulong ito. Don't forget to follow, subscribe sa ating YouTube channel.
And click nyo na din yung bell icon para kapag meron tayong mga next video katulad dito, manonotify po kayo kagad. See you again sa next video. Bye-bye.